Mas palalawigin pa ng National Bureau of Investigation o NBI ang investigasyon sa kaso ng nawawalang mga sabungero. Ayon kay Justice Secretary Crispin Remulla, marami pa umanong prominenteng individual ang sangkot dito. Yan ang ulat ni Luisa Erispe. Naniniwala ang Malacanang na dapat laliman pa ang investigasyon sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Nauna nang sinabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na posible kasing may kaugnayan rin sa war on drugs ng Duterte administration ang kaso ng missing sabungeros. Ganyan po ang nakikita sa mga investigasyon. Mas lalo pa po dapat itong palawigin yung pag-iimbestiga rito. Dahil mukhang konektado ang mga nagawang krimen kung ito man po ay mapapatunayan. Hindi po natin sinasabi na sila na po ay guilty, pero mas gusto po ng Pangulo, iuutos po talaga niya na dapat mabigyan ng hustisya ang mga nabiktima. Hindi naman idinitalya ni Remulla sino ang mga taong ito. Mas lumawak pa naman ang investigasyon ng ahensya at tinawag ni Remulla na corporate killing ang kaso ng mga sabungero. Hindi lang mga negosyante at artista ang sangkot umano dito, tulad ng binanggit ng isa sa mga sospek na si alias Totoy na nagdawit kina Atong Ang at Gretchen Barreto. Ani Remulla, marami pang mga prominenteng individual na nasa likod dito. Grabe to, corporate na corporate to. Corporate na corporate. Corporate killing. Merong negosyante, merong mga government functionaries, iba-iba. Basta sabi nga, ang latest namin, there was up to a Delta group existing within an income bracket. Ano to malabambigat itong naging isabong kasi ang dami talagang gusto sumakay dahil may pera. Dagdag pa ni Remulla, maliban pa nga sa inimbestigahan nilang Alpha Group, mayroon ding Bravo at Charlie Group at umabot pa hanggang Delta Group ang mga sangkot sa kaso at sa isabong. Pera na lang ang basihan, anong grupo ang kanilang kinabibilangan. Sa ngayon, may ilang mga lumalapit na umano sa DOJ na handang tumistigo laban sa mga grupong ito at makipagtulungan sa investigasyon. Mabuting maaga pa lang, magsalita na sila, kasi mahahanap din namin yan, makikita din namin yan. In the long run, the case is going to haunt all of them. This is a long drawn-out case, and the earlier they come in, the better. Sinasabi natin, lahat ng may alam dyan, magsalita na kayo kasi nga, baka kayo naman ang aming susunod. Hinggil naman sa pahayag ni Remulla na may isang judge umano na sangkot sa kaso. Kinumpirma rin ng Korte Suprema na may sarili na silang investigasyon hinggil dito at seryoso sila sa mga ganitong uri ng ulat lalo na't nanggaling pa sa kalihim ng DOJ. Ipinauubayan na naman ni Remulla ang investigasyon sa SC. I respect the Supreme Court and I know that they will not leave any stone unturned in their quest to straighten out our justice system. Alam nila na some of the problems are there because of the way that our justice system is configured. Si PCSO Chairperson at retired Judge Felix P. Reyes naman naglabas ng pahayag dahil siya umano ang inaakusahan ni alias Totoy na judge na sangkot sa kaso. Mariin niyang itinanggi ang mga aligasyon at hinamon pa niya ang sospek na tukuyin anong kaso ni Atong ang inareglo o inayos umano niya. Kung wala itong maiharap na espesipikong kaso, manong manahimik na lang anya ito. Handa naman si Reyes na makipagtulungan sa investigasyon. Samantala, hinggil naman sa gagawing paghahanap sa mga katawan ng mga sabungero sa Taal Lake. Sabi lang ng DOJ, bagamat tatayo bilang malaking ebidensya sa kaso kung mahahanap ang labi ng mga sabungero, posible pa rin ang conviction o papapanagot sa batas ng mga sospek kahit wala ito, lalo na kung may iba pang matibay na ebidensya laban sa kanila at sa krimen. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.